Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa ligong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay at aral ng Panginoong Hesukristo sa mayaman at mahirap para makamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 16 hanggang 26. Ito po ang mensahe. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." "Alin sa mga iyon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa nang walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Ipapatuloy po natin. Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka, sumunod sa akin." Pagkarinig nito, malungkot ng mali sa binata sapagkat siya ay napakayaman. Patuloy po natin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 13 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na pagkatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanya ng lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, sinesave ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukidin. Kaya sinasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga anib. Magpapatayo ako ng mga malalaki, ng mga mas alam ko na ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mga malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayong mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, dukha naman sa paningin ng Diyos." Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 11 hanggang 31. Ito po ang mensahe. May isang mayamang lagi nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na huhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham.
namatay rin ng mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa digdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa mga apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay kung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Ayan, bukod dito ay may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga narito ay hindi nakakapunta diyan at ang mga nariyan ay nakakapunta dito. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 11 at 31. Ito po ang mensahe. Ngunit pagpatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 11, Kabanata 1, talatang 9 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinaas ng Diyos, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas sa nagaya ng mga damo, ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 6, talatang 2, talatang 7 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong para ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Huwag ninyong lindangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyuin ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pong pasalamatan. Ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na gabay at aral ng Panginoon Kristo sa mayayaman at mahirap para makamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat ng mayayaman, mahihirap, at anumang uri ng kalalagayan natin sa katatayuan natin sa buhay, sa pamumuhay na ito. Anumang bansa yan, wala dito sa Pilipinas, na na kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan at kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So nais ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung mayaman o mahirap, tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, at sundin natin yung inihayag ng Panginoon Kristo dito sa mabuting balita. Susundin natin yan at sundin natin ang mabuting balita, ang manampalataya tayo kay Panginoon Kristo, at ang lahat ng mga iniaral ng Panginoon Kristo mula doon sa mga propeta, at gayon din kina Moises. Yan, ganyan. So sundin natin ang mga bagay niya kagaya noong mga kautusan. Yan. So sinasabi ng Panginoon Kristo paano ka maliligtas. Sabi na sundin mo yung kautusan para ikaw ay maligtas. Sabi naman ng mayaman bilang example, particular, sinusunod na yon. So hindi lamang pala sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan tayo maliligtas, kundi kinakailangan mayroon tayong magandang pag-uugali o maka-spiritual na pamumuhay para magkaroon tayo ng kaligtasan, hindi lamang doon sa kautusan. Tayo susunod para maka-spiritual na pamumuhay, na tayo mamumuhay na mabuti, hindi tayo gagawa ng mali. So magkaroon din tayo ng
mabuting pag-uugali sa gabay ng Panginoon Jesucristo na maka-spiritual na pamumuhay bilang pagmamahal natin sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magtulungan, yung mayaman o mahirap, partikular yung mayayaman sa usapin ng wealth, financial. So malaki ang bagay na maitutulong na sapagkat sila ay may malaking maimpok. Yung mahirap wala, so konti lamang kung sila ay maaaring makatulong o katatayuan nila sa buhay, pero usually walang naitutulong yung mahirap sa kapwa mahirap. Usually mayaman ang nakatutulong sa kanya, lalong lalo na yung ating pamahalaan ay siyang higit na binigyan ng Panginoon Diyos ng authority para para sa pangangalaga ng ating ng kalikasan o ng yaman ng mundo na binigay ng Panginoon Diyos para makatulong sa lahat, para makapumuhay ayon doon sa sinasabi na gabay ng Panginoon Jesucristo na ayon sa ating karapatan. So ngayon ay yung mayayaman kung depende sa sistema ng mga gobyerno, mga bansa kung bakit ka naging mayaman. So ngayon ay doon sa katatayuan na naging mayaman ka, dapat para ikaw ay makapamuhay, maka-spiritual using your wealth, tumulong ka sa kapwa-tao. So tumulong ka sa mahihirap, either magbenta ka ng iyong kayamanan or kung meron ka na ipong pera, itulong mo. Ganito ka dapat tutulong, hindi ka basta tumulong. Na kung paano ka tutulong para makatulong ka sa iyong kapwa. Kagaya ng halimbawa sinasabi, in example kasi, marami na misinterpret din doon na ibebenta mo lahat ng kayamanan mo, susunod ka sa Panginoon Diyos. So ngayon kasi kung ipipicture mo sa lahat yan, yung iba kasi yung aral na yan, iba may aral yan na para hindi lamang para sa pari, na kapag susunod ka sa Panginoon Diyos, lahat iiwan mo. So susunod ka sa pari, maglilingkod ka sa Panginoon Diyos para pari na iwan mo lahat. So maglilingkod ka sa Panginoon Diyos, parang ganoon. Pero ganito yung pamumuhay, hindi naman lahat tayo pari. So ngayon ay kung tayong lahat susunod sa Panginoon Diyos, iiwanan natin yung ano man meron tayo, back to zero tayo, na ginawa na pamumuhay ng mga apostol noon at ng mga nanampalataya, mamumuhay tayo ayon sa karapatan in terms of economy. So ngayon, yung yaman ng mundo na ito, kompleto yan, binigay sa lahat. So pagsaluhan natin ay according to rights. So ngayon, ganun tayo dapat mamumuhay kung tayo ay iiwan natin lahat tayo. Paano ka mamumuhay kung iiwan mo lahat? Hindi naman tayo mamumuhay sa isang tent lang, di ba? Pag namuhay tayo, may kanya-kanya rin tayong bahay. May kanya-kanya rin tayong hanap buhay. Mamumuhay tayo ayon sa ganon. So ngayon, ayon sa karapatan, kung ating i-interpret in a modern world, para mamumuhay tayo, naiiwan natin lahat. Kung back to zero, halimbawa, kung gagawin ang gagawin natin. So kung mag-i-implement ang government ng karapatan pa tao, mamumuhay tayo sa karapatan, back to zero o according to right ang pamumuhay natin. So ngayon, yung mayaman ang gagawin nila dahil existed na tayo, for the implementation of the human, tumulong kayo, sundin nyo yung pa-implementation of human right, pag ibayuhin nyo na maipatupad yan. Yun ang magagawa ng mga mayayaman para matupad nila itong gabay na ito ng Panginoong Jesucristo sa inyong mga mayaman. In particular, para magamit nyo yung yaman nyo for the spiritual na pag-iipon para sa pananampalataya. So makakaipon kayo spiritually kung susundin nyo yung human rights implementation. At tumulong kayo na makapamuhay ayon sa karapatan yung inyong mamay. Sabagat yung human rights implementation, binibigay mo yung tamang sahod ng mamamayan mo kung ikaw yung dahil nga kasi kaya ka na mag-imad dahil depende sa implementation ng government economy. Kagaya natin capitalism, so kaya meron kanya-kanya negosyo. Hindi kagaya ng socialism, sa government ka magtatrabaho, masasweldo ka ayon sa karapatan mo. So yun yung socialism, iba yung napapayagan din na mayroong mga negosyo. Pero usually depende kasi yan sa economic system. Mayroong socialism, mayroong capitalism. So ngayon sa Pilipinas, capitalism. So ngayon, ano ang magagawa ng mayayaman sa atin in capitalism? Halimbawa, so ngayon ay ang gawin nyo para makatulong kayo, para masunod nyo ang kalooban ng Panginoon Diyos dito sa bansang ito, maipatupad ng government yung human rights implementation. But ang nangyayari, hindi nga natutupad ng gusto. Kasi nga yung ibang mayayaman, sabi nga ng Panginoon Jesucristo, hindi na kayang magpasakop sa baloob ng Panginoon Diyos. Yung implementation ng human, hindi nga nila masunod yun. Diba? Hindi na may iyon ay human implementation, hindi mo may iwan ng kayamanan mo. Kaya nga ating inexplain na siya sa isang malawak na pagtingin, if everybody loses all,
tayo mamumuhay ayon sa karapatan. Ngayon, existed ka na mayaman ka, gamitin mo yung kayamanan mo ngayon. Sundin mo lamang yung implementation of human rights at tumulong ka kung paano may papatubad ng karapatang pantao. Magpasweldo ka ayon sa standard, sundin mo yung benepisyo na ibinibigay, so everybody lives according to human rights. Tutupad mo yung kalooban ng Panginoon Diyos. Para ka na rin nagbaba ng kayamanan mo noon kung tutulong ka sa karapatan mo. Bigla naging isang tools ng Panginoon Diyos para diyan. Or else, we change our government. Lahat tayo magtatrabaho sa gobyerno, mamuhay tayo sa karapatan. Depende sa ating pananaw na mga Pilipino kung paano natin susundin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Diyan, pwede naman natin masunod siya through that human rights. Diba? At yun naman yung kanyang nais na ipinamuhay noon. Or else masigit pa na gusto nating depende sa sistema na ipatutupad natin kagaya ng sosyalismo, halimbawa, or iba pang mga kagaya niyaan para diyan sa kalooban ng Panginoon sa Kristo na yan. But definitely, kung ano man yung sistema mo, dapat masunod mo yung kalooban niya. Kung ikaw ay mayaman sa kapitalismo, ito ganun ang gawin mo. Para kung ibabak to zero mo, yung ganun ang mangyayari diba? Or else higit pa para sosyalismo. But definitely human rights is enough para mamuhay tayo sa karapatan. So ngayon, ganun ang gawin natin para yung mayayaman, makatulong kayo sa inyong mga kapwa. Sundin nyo lamang yung human rights implementation. Pag-ibayuhin yun. Pag-ibayuhin ng gobyerno, kayong mga namumuno dyan, para kayo yung napagkakatiwalaan ng Diyos sa yaman na pinagkaloob ang mundo ito para i-implement ang human rights. So sa gayon, nakapumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon sa Kristo ng Panginoon Diyos. So ngayon ay nakapag-iimpok tayo ng yaman maki-spiritually. So meron tayong malaking pag-asa. Kasi nga, malaking bagay yung yaman kung sasakamin natin. Halimbawa, yung inimpok mo na yaman ay sa kabulukan na uuwi. Ikaw ay sa kamatayan na uuwi. Yung naimpok mo na maki-spiritual, may pag-asa kang maligtas, may buhay na walang hanggan. Or else, kung dumating pa ang Panginoon sa Kristo rito, kahit anong yaman mo, kung naiibigay mo naman yung karapatan, ay depende sa sistema nga, kung bakit kayo maman, ay ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, makadi ka pa mamatay. So, ganoon ang mangyayari sa atin. Kaya malaking bagay yung kayaman. Ngayon, yung mahirap naman, kinakailangan, pilitin mo na matupad mo naman ay yung mga kautusan at yung mabuting balita. Hindi ka man nakatulong financially, pero natupad mo naman, nagpakabuti ka. Kagaya ni Lazaro, kahit anong hirap na malimos lang siya, hindi na siya nag-isip na magnakaw, looban yung mayaman, o ano mang gawin niya ro para kumain siya. So nagtiis siya, namatay siya sa hirap. So ayun, napunta siya sa langit at siya ay pinaligayan ng mga anghel doon. So yung mayaman na nakita siya naghihirap, hindi naman siya tinulungan, ayun, sa impyerno na pinulot. So kaya ganoon, napipicture mo agad kung ano ang maaaring nating sa magandang pag-uugali, hindi lamang pagsunod doon sa sa kautusan o paano ka gagawa ng mabuti. So na halimbawa hindi ka gagawa ng krimen, mga ganun, o ganun klase ng kasama. Pero kasi kinakailangan din para maging ganap nga yung ugali na ganun, na in wealth, halimbawa in wealth, tutulong ka na ganun. So yun, para gayon nakakaipon ka ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggamit ng kayamanan in helping others. Yung mahirap naman, sumunod tayo doon sa at iba't ibang pagtulong na maaaring mo magawa. Wala kang tulong na yaman, pero maaaring may tulong ka sa ibang bagay. So yun, akayin mo yung matanda, merong nadisgrasya, tulungan mo, dalhin mo sa ospital, mga ganun mga bagay, matutulong ng mga nahihirap. Kung wala kang pinansyal na may tutulong at iba't ibang mga tulong na maaaring magagawa mo, tumulong ka rin na ma-implement ng pamahalaan yung human rights para sa gayon ay everybody lives according to law. Natutupad natin yung kalooban ng Panginoon. At yung government implement yan. Yung mga mayaman nga makiisa. So everybody lives good, di ba? Natutupad natin ang kalooban ng Panginoon, just nagtutulungan tayo, di ba? Pero marami pa rin hindi namumuhay sa karapatan, walang bahay, walang trabaho. So dapat basically kung may karapatan ka, dapat may bahay, may trabaho, or bahay, mayroong negosyo, kasi kapitalismo tayo. Pwede tayong magnegosyo. Kasi ang problema natin, yung ibang mga negosyo hindi kaya ibigay yung karapatan ng mga tao kasi nga nag-aari mo sa pagnenegosyo. Ay wala tayong mahusay na implementation of the business. Kung pa dapat niya kung tutuusin, the good implementation of the business dapat kapag nagnegosyo yan, magpapasweldo na ayon sa karapatan yan. Yung minimum wage hindi pa maibigay, di ba?
So kaya napakahirap na yung implementation kung paano gagawin ng gobyerno. Dapat maging mahusay ang ating pamahalaan dyan. Para kapag nagnegosyo o trabaho, according to rights ang tigakabuhay. Pero hindi ganun eh. Diba? Pag sinuri mo. Yung mga negosyo sa atin, from micro, ay nagkakaproblema. Diba? Kaya kapag ka nagkaroon ka na ng tao, hindi na nila nabibigay yung karapatan at standard, hindi nga baka po may standard, may negosyo ka, di ba? So yun, dapat ganun kakikita sa tulong ng gobyerno. So dapat maging mahusay din yung gobyerno, isang pinakamahusay na dapat magabayan na mga aral na ito mula dyan sa kung paano yung mayamang mahirap magtutulungan at makaka-implement ng pamumuhay na yan. So yun. Kaya yung malaking bagay na may itutulong ay ang ating pamahalaan bilang siyang tagapangunan na nagsasubdue ang yaman ng bansa, halimbawa Pilipinas. So yun. Kaya muli, sana dapat ay ganyan ang gawin ng ating ng mayamang mahirap para magkaroon kayo ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi lamang ang pagtupad ng 10 utos o ng kautusan na halimbawa yung wag kang papatay, wag kang at iba't ibang mga hindi tayo gagawa ng masama, kundi yung sinasabi nga tayo ay magkaroon ng magandang pag-uugali o kabutihan, iba yung kabutihan, gawin natin sa lahat ng oras. So maraming kabutihan sa mabubuting mga pag-uugali na dapat nating magawa. At wag nating gayahin yung maganyang klase ng mga tao na nang dedemonyo ng kanilang mga kapwa-tao sapagkat sila ay masama ang mga gawa. So yung ganong klase ng mga tao ay mga nasa sa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, tayo magbago. So kaya tayo ay pagbayuhin ng mga mahihirap yung pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan espiritual. Pero yung ganun, salip na mapangaralan, mahirap o mayaman, na salip na yung yaman gamitin sa mabuti, yung mahirap salip na sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos ay lalo pang gumagawa ng kasamaan na tinaharang pa yung salita ng Panginoon. So yung ganoon ay sila ay nakalaan na sa impyerno para sila sa takdang panahon. So may nakatakda na yung mga ganong klase ng mga tao na hindi marunong magbago at patuloy sa paggawa ng hindi mabuti sa kanilang mga kasama. At yung kanilang mga kaisipan at lalong-lalo na ay hindi nagiging mautuwid ng mga pag-iisip sapagkat sila sinisira yung kaisipan nila ng mali nilang pananaw at ng demonyo. So kaya sila ay mga hindi na nila kaya magbago at makapag-isip ng mabuti. So tinatawag ng Bible yung mga ganon na naging kasiyahan at pagbalakid sa Bible ay yung sa pananampalataya at salita ng Diyos ay wicked ang tawag sa kanila ng Bible. Mga hangal ang tawag sa kanila na mga manggagawa na masama. So wicked demon ang tawag sa kanila ng ganon pagka sila ay nakapaloob na sa mga demon, hindi marunong magbago. Kaya yung mga mahirap, matuto kayo na kayo magabayan at kung kayo ay hindi nakatutupad sa nasabi nating mga gabay ng Panginoon sa pagbago kayo, sundin nyo ang kalooban ng Panginoon Diyos mula sa yaman at kayo magkakaroon ng kaligtasan at kaligtasan spiritual. At lalong-lalo na kung kayo ay makatutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita at hindi ninyo ito haharangin. So dapat yung simbahan matutulungan nyo yun para makapagpalaganap kayo ng mabuting balita. Pero kung kayo ay ito ay inyong salit na hindi na nga kayo nananampalataya, ay ginulo nyo pa, ay kayo ay mapapahamak at kayo parurusahan ng Panginoon. Mabigat na parusa ang inyong abutin. So hindi lang kayo sa laula doon sa wealth o hindi pagtupad at lalong hindi kayo tumutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos. Yan ang mahirap yan. So muli, sana ay nagabayan naman kayo at naliwanagan ang inyong buhay ng ating banal na Panginoon sa Kristo, yung mga nananampalataya, kayo ay patuloy na napaigting at nagabayan ng inyong espiritu at ang inyong buhay ng Panginoon sa Kristo at kayo ay patuloy na magkaroon ng kaligtasan spiritual, pang araw-araw na pamumuhay hanggang buhay na walang hanggan at yan mula mayamang mahirap, anumang uri ng katatayuan sa buhay, mga Kristiyano at yung mga iba't ibang mga pananampalataya, sana kayo ay makiisa sa interpretability para maunawaan nyo yung paniniwalang Kristiyano. At yung mga hindi nananampalataya at mga walang pananampalataya, kayo ay hinikayat ko na makiisa rin sa interpretability. At yung iba namang mga walang pananampalataya ay ating hinikayat na kayo ay aside from makiisa kayo sa interpretability ay kayo may kayat na manampalataya sa Panginoon sa Kristo
o Panginoon Diyos, or else makiisa muna kayo sa interfaith unity para unawain nyo iba't ibang mga reliyon at maunawaan nyo yung pananampalatayang Kristiyano, or kayo ay tuluyang mahikayat sa pananampalataya kay Panginoong Diyos, yung mga non-religious. Yan, yung ibang mga reliyon naman, unawain na lang natin yung ating mga reliyon sa ating mga, then dyan sa interfaith unity na yan. So yan, para tayo ay hindi nagkakaroon ng mga sigalutan. So doon naman sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy kayong magabayan ng ating Banal na Santa Maria, at patuloy kayong maliwanagan at patuloy na inyong pagbuklurin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo mula sa mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, at din ng kaliwanagan ng Banal na Santo. Sana patuloy tayong gabayan niya ng kaliwanagan at maliwanagan kayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita linggo-linggo, at talimahin nyo ang mabuting balita at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual, at kayo patuloy na gabayan ng inyong buhay at espiritu ng kaliwanagan ng Panginoon Jesucristo mula rito sa mabuting balita, at literally na kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, iba't ibang mga kapangyarihan at himala ng ating Panginoon. At muli, sana yung mga kapamalaan sana gabayin tayo ng kapangyarihan sa paggabay natin sa kapamalaan, at ito yung mamahalan mabuting matuwid, huli niyang karapatan ng tao, patas na hustisya. Kaya mga tagapamalaan, mamahala kayo ng mabuti, paliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, at tugunin niyo ang karapatan ng tao, patas na hustisya. Sa kayo makikinabang ang inyong mamamayan, at sila ay makapumuhay ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo, at mabuting balita. At sana patuloy tayong pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na kayo ay aking hinikayat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, at tayo sama-samang magpasalamat at magpuri sa ating banal na Panginoon mula pa kay Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you.